Malacanang mukhang kinakabahan dahil nagbanta na po yung Amerika kung sino man yung mga bansa na sumusuporta sa ICC. Bigla tuloy nasabi nitong si Claire Castro na hindi sakop ng ating gobyerno ang polisiya ng bansang Amerika. Mukhang nakalimutan ni Claire Castro na dahil po sa administrasyon at sa kanyang amo na si Bongbong Marcos, tayo ngayon ay napapaligiran ng EDCA sites. So ibig sabihin, kahit i-deny niya na hindi tayo dapat nagpapasakop sa polisiya ng Amerika, mukhang iyon na nga po yung nangyayari. At alam naman natin na tayo po ay hindi pa rin malaya dahil po sa polisiya ngayon nitong si Bongbong Marcos. At isa yan sa ating pag-uusapan, i-discuss natin yan at pakinggan natin ang sinasabi po ng Amerika, ng kanilang tagapagsalita. At isa pa, Joel Chihuahua, natatakot daw at kinabahan daw po dahil sa mga sinabi ni Vice President Sara noong kasama nga sa kanyang di umano'y pagbabanta kay Bongbong Marcos. Dahil si Joel Chua, isa po sa minura ni Vice President Sara doon sa kanyang press conference online. So, alam naman natin, kasama yan sa kanilang strategiya para palabasin na si Vice President Sara ay nagbabanta sa kahit anong tao. And ito pa, yung lahat po halos nakaliado ngayon ng mga Duterte na isa-isa na. Senator Marcolita ay nilabas na sa ospital ng PNP. Si Atty. Baligod ay may warrant of arrest na. And of course, hanggang ngayon nakakulong pa rin po si dating Congressman Mike Defensor. Grabe, ang kapal talaga ng pagmumukha nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. Huwag kalimutan, i-like ang video ito mga kabayan po natin. Okay, puntahan natin itong naging announcement ng Amerika patungkol po sa kanilang polisiya pagdating po sa ICC. As Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. Ayan powerful people and faraway places want to take that away from us. So which is sa totoo lang, yung sinasabi ng Amerika, yan po yung nangyayari sa ating bansa. Kaya nga si PRRD umalis sa ICC dahil ang gusto ng ICC is kontrolin tayo. Gamit yung, kumbaga, makapangyarihang mga tao, kahit sino po ng mga leader ng isang bansa, kaya nilang i-prosecute kahit hindi pa dumaan sa tamang proseso. Which is yun ang nangyayari kay Tatay Digong. Kaya palagay ko mga kababayan natin, malaki ang chance na kapag madismantle itong ICC, magsanib puwersa itong mga higanting bansa, baka mapapauwi si Tatay Digong at mawala yung kaso ni Senator Bato de la Rosa. So parang nararamdaman ko mga kababayan po natin na mukhang malapit ng tutupiin. O kusang magtitiklop na lang itong si Bongbong Marcos. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life. And they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Di ba? ICC and allies. Si Bongbong Marcos nakipag-alyado yan sa ICC ngayon. Gamit yung warrant of arrest ng ICC, pinakulong yung dating presidente. Kahit sinasabi nilang hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero bakit pinayagan ni Bongbong Marcos na gamitin ang ating mga kasundaluhan, pulis, para ipakulong ang isang dating presidente? Ngayon, ginamit ang NBI, PNP, at ilang ahensya pa ng gobyerno para hanapin at tinangkang arestuhin yung ating Senator Bato de la Rosa. And now, gusto nilang kasuhan in the ICC ang Senator Robin Padilla. Not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes,
and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. Wow. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people. Ayan, tingnan yung ginawa mga kababayan po natin. Di ba? Sinasabing crime daw, pero yung dedepensa sa ating sariling bansa, sa ating soberenya, pagdidepensa sa karapatan ng bawat Pilipino, pagdidepensa na ang Pilipinas ay mapalayo din sa mga kriminal, adik. So yan ang ginawa ng dating presidente. Sa kanila naman, ganoon din. So talagang dapat lang na i-abolish na itong ICC. At palagay ko malapit na makabayan po natin. Itong tahasan na paglabas ng statement ng Amerika, palagay ko nanginginig na rin ngayon ang itong ni Bongbong Marcos. At napapaisip siya na mukhang masayang yung kanyang pinaghirapan na nagpadala siya kay Presidente Duterte sa daig at yung panggigipit niya kay Senator Bato de la Rosa. Mukhang baga karma na po yung sumisingil, no? Kasi hindi naman siguro konektado kay PRRD yung rason kung bakit gusto nilang ipadismantle ang ICC o galit sila. Ba, hindi naman siguro dahil kay Senator Bato, kundi mismo sila ay mukhang mabibiktima ng ICC, which is hindi sila papayag. Ang problema kasi sa ating bansa, naging tuta, no? Dahil sa kanyang kasakiman, dahil sa kanyang gustong manatili sa pwesto, ay isinuko niya po yung ating dating presidente sa bansang dayuhan at mismo sa korte ng dayuhan. Tapos sabi ni Claire Castro, hindi pa tayo sakop ng polisiya ng Amerika. Tayo po ay napapalibutan ng EDCA-sites. At ang ating gobyerno ngayon ay kontrolado naman ng dayuhang bansa. Nagpapakontrol nga sa ICC. Paano pa kaya sa Amerika? Kaya ngayon na parang naisip ko, mukhang kailangan pumili o kailangan makahanap ng gusto niyang kakampi itong si Bongbong Marcos. Ngayon, napalagay siya ngayon sa gitna. Pipiliin niya ba yung gusto ng Amerika o mananatili siya sa kanyang diskarte na susundin itong warrant batas ng ICC. Kaya dito madadali si Bongbong Marcos ngayon. Kaya palagay ko, susunod siya sa warning ng Amerika na dapat itong mga kumakaalyado sa ICC, dapat umalis na. Kasi kung hindi, kasama sila sa giyera na idideklara ng Amerika laban sa ICC. Tayo naman, di ba? Halos tayo nga, ang Amerika ngayon nagkokontrol ngayon sa ating bansa. Ito yung sinasabi natin, mga kabayan po natin, na yung karma, dili magsapa. At sa mga mangyayari ngayon, mukhang napapaisip si Bongbong Marcos kung paano niya po ito malulusutan. Kaya abangan po natin, mga kabayan po natin, mas magiging ano pa yung kaabang-abang natin sa dulo. Magiging marami pa tayong kaabang-abang na abangan dito sa gustong mangyari ng ICC. At ito po, mga kababayan po natin, itong kay Chihuahua, no? Na kunwari siya daw po ang biktima. Napakahambog kasi ang mga taong ito. At bago natin puntahan ng kay Chihuahua, sabi nga natin, lahat ngayon na mga lumalaban sa korupsyon ay gusto nilang ipapakulong. Lalo na kung ang tinutukoy, ang tinuturo ay diretso sa mastermind, which is si Bongbong Marcos. Kaya yung abogado ng mga dating sundalo, Marinesman, Navyman, o nasa Army man, na si Atty. Libby Baligod, ay inuutosan na ngayon na arestuhin sa kasong cyber libel. Diba? So, talagang gumagawa po sila ng paraan kung paano mabubusalan at mapapatahimik yung mga taong nagsalita laban sa korupsyon. Pero sabi ni Atty. Baligod, lalaban siya. Hindi po siya susuko.
Senator Marcolita. Grabing ginawa na kay Senator Marcolita. Mantakin mo ha, yung mga magnanakaw malaya. Pero yung totoong lumalaban sa bayan, ang gusto ng katotohanan, pinapakulong nila ngayon. Pero ako naniniwala na hindi naman sila forever nasa pwesto Makakabawi yan. At sila naman yung mapupunta sa kulungan. So okay, puntahan natin itong kay Chihuahua. Nagpapaawa na naman ang isang buaya na si Joel Chua. Dahil sa isang video as part of their evidence, siyempre ng prosecution, ng mga propagandista at sinungaling, iminura nga ni Vice President Sara itong si Joel Chua. As part ng kanilang mismong ebidensya laban po sa ating Vice Presidente. Ang sabi ni Joel Chua, at that time, siyempre hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo dahil hindi naman ordinaryong tao itong nagbitaw ng ganitong pananalita. So kumbaga, napamura si VP Sara dahil sa galit niya nga sa paninira itong ni Joel Chua. Pero alam naman natin mga kababayan na hindi naman nagulat si Chihuahua dito sa video kung saan minura siya ni Vice President Sara. Dahil parte nga sila ng prosecution, parte nga sila ng team na gustong magpa-impeach sa ating Vice Presidente. Kumbaga, ito ay planado na nila. Na kunwari, as part ng ebidensya, ilalabas namin ang video na minura ka ni VP Sara, tapos kunwari, ay nagulat ka. Dahil, kunwari, napasama ka pala doon sa minura, kunwari, hindi mo alam. Kunwari, yung mga senador na kalyado natin, nagulat din. Ulol, Joel Chua, bobo lang at tanga yung maniniwala na ikaw ay nagulat, bobo lang at tanga ang maniniwala at maawa sa'yo. Dahil ito ay parte ng inyong plano, propaganda, para mapahiya yung aming Vice Presidente at kayo po ay, kunwari, kakaawaan ng publiko. Kunwari, kayo ay lumalabas na biktima dito. Tapos ngayon mga kababayan, sinasabi niya na siya daw ay natatakot. Anyway, i-replay natin bago natin dagdagan yung ating birada dito kay Chihuahuang Buaya ito. Siyempre, bakit naman po, sino naman po ba ang hindi matatakot sa mga pananalita ng ating Vice Presidente? Alam naman natin yung kapasidad nila. Kaya nga, at that time, totoo lang, wala naman akong security. Wow. But because of that, naglagay ako ng security. Dahil hindi naman talaga ordinaryo itong nagbitaw ng salita laban sa atin. So, hindi ito isang mga salita na binabaliwala. Ito mga kababayan po natin. Sinasabi ni Joel Chua na siya daw ay natatakot. Wala daw siyang security. Ulol! Sinong maniniwala na wala kang security that time sa dami ng perang nakuha nyo sa taong bayan? Ang daming perang nakulimbat nyo. Salamat kay Speaker, di ba? And then mga kababayan po natin, paano nyo masasabi na natatakot siya sa Vice Presidente? Kita po ng taong bayan kung paano nila pinagkaisahan yung ating Vice Presidente. Nag-iisa lang yung Vice President. Halos lahat ngayon ng ahensya ng gobyerno, kasama si Bongbong Marcos, ilang kayo na nag-impeach kay Vice President Sara? 255, kung hindi po ako nagkakamali, versus nag-iisang babae pa na Vice Presidente. So, paano kayo matakot? Kung may dapat na natatakot ngayon at matatakot sa kanyang seguridad, sa kanyang buhay, hindi kayo. Hindi si Bongbong Marcos, hindi si Martin Romualdez, hindi si Lisa Marcos. Ang matakot dapat sa kanyang buhay at sa kanyang seguridad ay ang Vice Presidente. Diyan pa lang sa Kongreso, 255 versus nag-iisang babae, nanay, na Vice Presidente. So, paano kayo matakot? Di ba? Baliktad ata. Matatakot ka sa isang babae. Di ba? At sabihin mo na wala kang security. Sinong maniniwala na wala kang security? Sa dami-dami ng pera nyo. Grabe no? Para lang palabasin na sila ay biktima, para palabasin na masama yung Vice Presidente. Pagkatapos ng pagpapalabas ng video, biglang nagpa-press conference si Joel Chihuahua.
At kunwari, o siya daw ay biktima, o talagang planado. Talagang pinalano nila, okay, palabas din natin ng video. Paglabas ng video, mag-press conference ka. At palabasin mo na talagang nakakatakot yung mga pananalita at pagbabanta ni BP Sara. Kailan pa nakakatakot yung mumurahin ka? Sa araw-araw na buhay natin, parte na ng pumuhay natin yung pagmumura. Siguro kayo, mapagkunwari kayo, kaya kunwari hindi kayo nagmumura sa mainstream media, hindi kayo nagmumura sa video, no, sa online. Pero sa totoong buhay nyo, kita naman, kahit hindi kayo nagmumura, may mga sungay naman kayo lahat. Ayong lahat na nandyan ang mga buhayan sa Kongreso, kasama si Abante. Kasama yung team ng prosecution nyo, Laila de Lima, yan si Karen, yan si Listro. Panayo naman kayong mukhang may sungay. Kunwari nagmamabait lang. Di ba? Tapos, John lang, takot ako. Ano ay matatakot? Alam ng taong bayan na kung may dapat matakot sa kanyang seguridad at mangamba sa kanyang buhay, walang iba yung Vice Presidente. Dahil kita ng taong bayan kung paano nyo pinagkaisahan. Ombudsman, DOJ, Sandigan Bayan, NBI, PNP, Armed Forces of the Philippines, halos lahat kontrolado niyan versus the Vice President. Binawasan pa yung kanyang security. Di ba? Binawasan pa yung kanyang budget. So, paano nyo masabi na nakakatakot yung Vice Presidente? Sa ganong paraan lang, ina-express ng aming Vice Presidente na siya ay galit at hindi natatakot sa inyong mga buhaya. Sa ganyang paraan lang, yung mumurahin kayo. Kasi, sa totoo lang, si BP Sara, yung naging representante lang ng buong sambayan ng Pilipino. Yung pagmumura ni Vice President Sara, ayun po, Joel Chihuahua, ang pagmumura ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Si Vice President Sara lang ang nagmura sa inyo para sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi ka nakakatakot. Lalo kang nakakagigil. Mga propagandista.